Ano ba ang mga aral sa magulang para sa mga magulang at mga anak ayon sa Biblia? Alamin po natin ngayon ito sa Bibliang Katoliko. Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Ano ba ang mga aral sa magulang para sa mga magulang at mga anak ayon sa Biblia? Alamin po natin ngayon ito sa Bibliang Katoliko. Amen! First, sabi nga, ang unang chapter natin at verse natin, Kawikaan chapter 22, verse 6. Para sa magulang. Makinig po kayo mga magulang. Ayan po ha, umpisan po natin. Dito sa 22:6 ng Kawikaan. Ano ba ang sinasabi rito? Ang sabi rito ng Biblia po, sabi rito, mga magulang, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran. At hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia sa Kawikaan, ituro mo sa bata. Okay? Ang dapat niyang lakaran. Ano ang dapat mong ituro ngayon sa bata? Ano yung dapat niyang lakaran na dapat mo daw ituro? Sabi po ng Biblia, tandaan po natin ha, ito po yung mga utos ng Diyos na ibinigay sa mga propeta. Tingnan natin sa Efesos chapter 6 verse 1 to 4. Ano po yung mga turong yon? Anong sinasabi ng Kawikaan na dapat ituro sa mga bata? Malinaw, nandito po yon. So, Efesos chapter 6, tingnan natin sa 4 agad muna tayo. Jump tayo sa 4. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Ano sabi? Huwag sobra-sobrang higpit daw ha. Kasi nga naman, pag sobrang higpit, nagre-rebelde yan. Pag sobrang na maluwag, abay, umaabuso. Di po ba? Eto, ano sabi mismo ha? Sabi po mismo dito ng mga apostol sa mga taga-Epeso. Sabi rito, sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon ang salita ng Diyos. Ano sabi? Palakihin mo daw sila sa aral ng Panginoon. Ano yun? Mga Biblia po. Dito po papasok ang vlog natin. Kailangan malaman, mga magulang, paano kung wala kang alam na aral ng Panginoon? Amen? So, ang una mo sigurong gawin dito, okay, dali mo na sila muna sa misa lagi. Pagkatapos po, yan, iyain nyo sila mag-grocery. Pero dapat, magulang. Ito po, makinig po kayo Ayan, ang sabi, turuan mo daw ng aral ng Panginoon, hindi puro material. Hello! Hindi puro education yan, saan pa mamahaling universidad yan, mga material na bagay, pera, hindi yun ang sinabi ng Biblia. Aral ng Panginoon ang ituro nyo, hindi kung paano sila yumaman at magkapera. Hindi yun ang priority ng Biblia, kapatid. Hello! Napansin nyo naman yung mga mayayaman, anak ng mayaman, binigyan ng yaman, napansin nyo. Ngayon, pagka nagkakaproblema, ayan na ang Diyos, pag nagpaparusa siya. Napansin nyo ba, yung mga mayayaman, anak mayaman, napansin nyo, nasaan ni sila ngayon? Amen! Hirap sila mag-adjust. Dating mayaman nasanay sa mayaman. Ngayon, binigyan ng pagsubok ng Diyos, nahihirapan sila mag-adjust. Ito yung mga anak mayaman na hindi tinuruan kung paano ang aral ng Panginoon. Amen! Ang salita ng Diyos. That's what they call priority. Ano yung priority mo dito? Biblia ang sinasabi po, hindi po ako nag-uusga rito, hindi po ako nagsasabi na sa aking sarili lang.
Ang sabi, aral ng Panginoon. Bakit? Kasi dito, pag inuna mo siya, ay yun naman mga kailangan niya, ibibigay din sa'yo. Amen! Palakpakan natin si Lord. Ang maganda rito, interesting, mayroon sinasabi rito yung tungkol sa kahigpitan. Ang sabi ba, mayroon ba tinuturo ang Diyos sa Biblia na kailangan paluin ng bata? Ayan, di ba? Titagas ng ulo ng mga bata. Tingnan po natin sa Kawikaan pa rin. Balik tayo sa Kawikaan. May sinasabi, pwede bang paluin ng bata? Di ba sa ibang bansa, bawal yun. So, tingnan muna natin sa chapter 22, Kawikaan chapter 22, verse 15. Sabi rito, likas sa mga bata ang pagiging pilyo. Tama po ba? Sa Biblia, no? Ngunit, sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo ang salita ng Diyos. Pansinin nyo, pwedeng paluin pala. Huwag naman lagi, huwag naman sobrang sakit. Pero pwedeng paluin para daw matuto. Bakit kailangan paluin? Disiplinahan. Yung iba, di ba, ayaw papalo, ini-spoiled. Amen? Ini-spoiled nila, kaya nga huwag sobra. Pero huwag sobra naman luwag. Alam mo, napakabuti ng Diyos. Ang turo ng Biblia talaga, lahat ay para sa kabutihan kabutihan natin lahat, kabutihan ng magulang at mga bata. Napakaganda. Sabi ko, please i-share mo to sa lahat ng mga magulang at mga anak din. Sa Kawikaan chapter 23, may sinasabi siya, bakit kailangan paluin naman? Diba lahat naman tayo gusto natin maligtas ang bata sa kapahamakan sa lupa, kapahamakan sa impyerno, tama? Gusto mo siyang makarating sa langit, nakasama mo. Ano sabi rito? Kawikaan chapter 23, verse 13 to 14. Or 13 lang pwede na. Sabi rito, disiplinahan mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. 14. Manapay ililigtas mo ang kanyang buhay, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Nagulat kayo, no? Ngayon lang narinig to. Kasi, hindi naman niya ikimamatay yung pagpalo. Huwag mo masyadong spoil yan. Huwag bigyan na bigyan ng pera yan. Hello? Huwag mo bigyan na bigyan ng kung ano-ano yan. Kasi ililigtas mo nga siya dun sa masasanay yan eh. Magiging materialistic ang bata. Tama, hindi? Tama po, no? Huwag masyadong higpit, pero huwag mo naman masyadong luwagan. Ayan. Eto pa, mayroon pa bang turo ang Biblia? Tungkol naman ito sa ito medyo lumalaki na. Anong ituturo? Bibigyan ko lang kayo ng mga konting ano lang dito sa mga direction from magulang to anak. May sinasabi sa unang Timoteo, meron ka rin responsibilidad mo kasi ito eh. Pag hindi mo tinuro to mga magulang sa buong mundo ng mga Pilipino natin, kung pwedeng i-translate to, i-translate nyo po sa mga may asawang foreigner. Mas maganda kasi po may connection po ito sa kaligtasan natin. Ano ba sinasabi ng Biblia naman? Anong dapat mong ituro sa mga kababaihan naman? Unang Timoteo, tingnan po natin ha. Sa chapter 1, verse 2. Ano sabi rito? 2, verse 9. Ito, hindi marami sa buong mundo. Hello, mga kababaihan, hindi tinuturo to ng mga magulang. Pati nga magulang ay may problema dito. Ano sabi rito? Turuan mo rin sila. Sabi rito, ang mga babae. Ayan ha. Ito po yung pananamit. Na-discuss ko na po dati. Din sa previous natin. Ito yung sinasabi kong pati yung mga pananamit, mayroong turo ang Diyos. Hello? So ituro mo rin, dahil nalaman mo, ituro mo po sa mga anak mo, pati na po sa asawa niyong babae. Amen? Ano sabi rito? Ang mga babae na may dapat maging mahinhin. Ituro niyo po yung mahinhin na damit ha. Mukhang hindi uso sa Pilipinas yan. Hello? Tama po ba? Ay lalo na sa ibang bansa. That's against the Bible pag ikaw ay nagdamit ng malalaswa, kapatid. So, narinig mo na ngayon to, ituro mo sa mga anak mo. Bawalan mo sila. Bawal ang hindi mahinhin at maayos na pananamit. Tapos, maayos at maingat sa pananamit. Ayan sa pananamit, mahinhin ha. Maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang pinakahiyas nila'y hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit, kundi ang mabubuting gawang nararapat sa mga sumampalataya sa Diyos.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Huwag mo bigyan ng kung ano naman kukurete daw sa mga alahas. Huwag mong ituro na masyado magkaroon ng maraming alahas. Itumuro mo sa Kanya yung mabubuting gawa. Hello! Maka-Diyos na pamumuhay po. Ang ganda, di po ba? Tama. Ang kagandahan nito, magiging simpleng babae siya. Matututo siya maging praktikal. Tama, di po ba? Kasi pag ikaw pa lang, ang Biblia, sinunod nyo mga magulang, pansinin nyo. Inililigtas mo yung anak mo sa kapahamakan at dun sa pagsanay na nagiging materialism. Tama, no? Palo, pwede. Para hindi umabuso. Mainhin na damit, simple, maayos, maingat. Pati buhok, dapat maayos daw. Hello? Nasa Biblia, wala. Nasa Biblia po. So, kailangan, sabi ko nga, kung gusto nyo nang hindi magkaroon ng pagkukulang sa mga anak, sin of a mission, ituro nyo to para daw sila ay maligtas ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin sila. Ayan. May natutunan. Yun lang po para sa mga magulang pa lang to. Ano naman ito para sa mga anak? Ayan naman. Hello. Yayaan nyo na yung mga anak. Ito, sabihin mo sa kanila, mga anak, lapit kayo. Ito daw ang turo ng Biblia. Ng Diyos na nasa Biblia kung paano daw ang gawin naman ng mga anak naman sa magulang. Napakaganda po nito. Nasaan po yun? Makikita nyo kung may Bible kayo. Please, sabi ko nga, kayong mga magulang, may responsibilidad na mangaral. Ibigay nyo yung tamang tuntunan na galing sa Diyos. Mas maganda po ito kaysa sa pansarili nyo lang kakayahan. Ano sabi sa Ecclesiastico chapter 3? Ito po, pag sinabing Ecclesiastico, ito po yung aklat ni Sirach. Okay, bandang Old Testament po ito ng Bible, ng Catholic Bible natin. Sa Ecclesiastico chapter 3, ito, anak sa magulang. Mga anak, makinig kayo. Hello! Ano sinasabi rito? Napakaganda ng tinuturo po ng Biblia rito. Sabi rito, chapter 3, actually verse 1 to 15 lahat yon. Pero, babasahin ko na lang po yung mga importante. Ano po sabi rito? Sapagkat ang ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak. Mga anak, ayan ang ama mo, binigyan ng kapangyarihan, kaya siya ay naging ama mo. Binigyan daw ng kapangyarihan ng Panginoon. At iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina, ang salita ng Diyos. Hello? Ituturo sa iyo ng Diyos sa Biblia, ang ama, binigyan ng kapangyarihan at ang ama sasabihin sa inyo mga anak. Ayan, ano dapat mo daw gawin? Sundin mo ang iyong ina, lalo na yung mga maka-Diyos na ina, yung mababubuting ina. Tandaan mo, hindi ka naman siguro bibigyan ng mga palutuntunin ng yung ina na ikasasama mo. Amen? Ano pa sabi dito? Ituloy natin. Ito yung benefits mo pag gumagalang ka sa iyong ina, ama. Sabi rito, ang gumagalang sa kanyang ama, nagbabayad sa kanyang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Ano daw? Pag pala gumagalang ka sa ama mo, abay nagbabayad ka ng kasalanan mo. Sarap, di po ba? Ayan, sabi ko, please, i-share nyo to sa lahat ng mga bata, lahat ng mga anak nyo. Please, i-share nyo to kung meron nasa ibang bansa sila. Napakarami nilang mapupulot dito ayon po sa Biblia. Ayan na yung mga nangyayaring ganyan. Diyos ko, baka ito na ang pagkakataon natin para makapagsisi, makapagbalik loob, para masolve na lahat ng problema natin sa pandemya. Hindi nyo alam, talagang pinapalo lang tayo ni Lord. Amen! Ngayon, eto paano sabi? At ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan, ang salita ng Diyos. Hello! Abay, para ka pala nag-iimpok ng kayamanan pag ikaw nagpaparangal sa iyong ina, mga anak. Ayan, makinig kayo. Hello! Para ka nag-iimpok ng kayamanan. Baba uli. Sa 5. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Narinig yun? Never heard, di po ba?
Abay, pagka pala ikaw ay gumagalang sa inyo ama, siyempre kasama na ng ina, anong benefits na naman doon? Ang mga panalangin mo daw diringgin ng Panginoon. Hello! Please like and share mo to. Ang sarap nito. Ngayon nila maririnig. Babauli natin. Ang nagpaparangal naman sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina, ayan ha, ito yung mga pagmamahal sa mga magulang, ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Ang salita ng Diyos. Narinig mo yan? Gusto mong humaba ng buhay, anak? Sumunod ka sa ama mo at sa ina mo. Ayan, hahaba daw ang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Ang sarap, di po ba? Gusto niyo po ba? Ang daming benefits niyan, kapatid. Sabi rito sa 7, ang may takot sa Panginoon Diyos ay gumagalang sa kanyang ama at pinaglilingkuran niya ang kanyang magulang na parang Panginoon niya. Okay? Paglingkuran mo daw na parang Panginoon mo, lalo na yung mga makadiyos na magulang mo. Kung makadiyos sila, please, igalang mo. Bakit? Igagalang mo yung ama sa salita at sa gawa. Ayan ha, galangin sila sa salita at sa gawa. At ano pa sabi rito? Upang sumaiyo ang kanyang pagpapala, ang salita ng Diyos. Ano sabi? Gusto mong pagpalain, anak? Gusto mong pagpalain? Ayan ang sabi niya. Galangin mo. Sa isip mo, sa salita mo at sa gawa mo. Galangin mo daw ang iyong ama at ina, ang salita ng Diyos. Ayan. Ito naman, mayroon pa ang kagandahan dito, kapatid, makinig kayo. Mayroon pa siya sinasabi rito sa baba, na sinasabi naman, ito naman yung mga, dito marami nagkakasala. Alam niyo yung mga magulang pinababayaan? Hello, alam niyo po yun, di ba? Sa ibang bansa, pagka yung magulang matanda na, diyan ka na sa home for the aged, wala na akong pakialam sa'yo. Tama po ba? Yung mga home for the aged na tinatawag natin. Naku, eto, malaking kasalanan para sa Diyos yun. Eto, may sinasabi sa Biblia po ha, kayong mga anak dyan na pinabayaan nyo, ang mga magulang nyo na kung nasa US ka man, makikinig ka ngayon. Napakaganda po nitong pakinggan. Sabi ko nga, never heard in your entire life, kaya kakaiba ang vlog natin to, kompletong turo at aral sa Biblia para sa ating kaligtasan. Anong sabi rito? Ibaba mo sa, dito pa rin po tayo sa Ecclesiastico chapter 3 ha. Sabi rito sa 12, anak, pakinggan nyo to ha, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. Hello, kalingain ha, hindi itapon. Ayan, kalingain mo siya pag may matanda na at huwag mo siyang dudulutan na sama ng loob habang nabubuhay ang salita ng Diyos. Kumpleto ang sarap, no? Huwag mong dudulutan ng masama. Huwag mong dudulutan siya ng sama ng loob habang nabubuhay daw. Hello mga anak, listen, para sa inyo to. Sabi pa rito, pag paumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Understand her, understand him. Intindihin mo daw siya. Yung iba, di ba, sinisigawan? Hello? Di ba, inaaway? Against the Bible yon. Ayan, narinig nyo, hindi po ako nagsabi niya. Napakaganda ng topic natin ngayon. Tapos, sabi rito, huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas, ang salita ng Diyos. Nakakalungkot, biblical pala lahat ng mga nakikita natin sa YouTube, nilalapastangan ng mga nanay at tatay. Amen ba? Nakakalungkot yun. Mag-isip-isip ka anak, ikaw ngayon na hindi mo ginagalang ang nanay at tatay mo. Alam mo, nagkakasala ka sa Diyos, wala kang idea. Kaya nga sabi ko, napakaganda nito. I-share mo sa lahat ng mga kaibigan mo na may dinaranas ng ganito. Against the Bible po yan. Ano pa sabi rito? Ito ang maganda, ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan, ang salita ng Diyos. Hello! Kaya pala, pag ginalang mo, nilingap mo ang iyong ama at ina, di yan makakalimutan daw ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ito pa, last, ang ginawa mo sa iyong ama ay alalahanin ng Panginoon ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord.
Ayan. Narinig niyo po yung lahat ng mga pangangaral ng Biblia. Lahat po yun ay pag-ibig. Pag-ibig sa ama at ina, at papapansin nyo rito, lahat ng mga pagpapala, mahabang buhay, pagpapatawad sa kasalanan mo, patatawarin ka ng Panginoon. Hindi daw malilimutan ng Panginoon ang iyong mga ginagawa sa nanay at tatay mo, kapatid, mga anak na nakikinig ngayon. Ang daming benefits, yun po yung lahat ng mga turo. Para mabuo nyo po ito, nasa Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 15. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, may natutunan? Ayan, hello! Ano naman ang gagawin ngayon? O, siyempre, nakarinig na tayo. Ito ang sinasabi natin, pag hindi nyo po sinunod, hello, doon papasok yung sin of omission. Nagkukulang ka, magulang. Yung una natin para sa magulang. Anak, nagkukulang ka. Diba sa misa, lagi natin naririnig yan. Ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. So imaginein mo, ang dami palang dapat pagsisihan ng tao. Ang dami palang dapat gawin ng tao. Ang dami dapat tanggalin. Ang dami dapat gawin para tayo ay maligtas. Kaya salamat sa vlog na to. Nabibigyan tayo ng liwanag kung ano ang mga turo at aral ng Diyos para maligtas ka sa lahat ng mga kasalanan niyang isip, salita, gawa at pagkukulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin sila. Ayan, may natutunan. Siyempre, di ba? Ano naman ang gagawin namin? Ayan na, siyempre, solusyon tayo lagi, may solusyon. There is good news, kapatid. Hanggat buhay ka, kagaya na sabi ko, baka kaya ito nangyayari dahil dyan. Baka pinapalo tayo ni Lord. Hindi natin alam. Although it's a signs of end times, yes, totoo yun. Nakalagay sa Biblia, Lucas chapter 21. Mateo chapter 24, nandun po. Signs of end times na yan, yung mga pandemic. So, ibig sabihin, piniprepare tayo ng Diyos. Kaya siguro binigyan ka pagkakataon na makinig dito, maayos mo, matanggal mo yung mga kasalanan niyan na nagagalit na ang Diyos, kaya pala may pandemic, hindi natin alam. Baka dahil dito, naayos natin ang buhay natin. The good news is, nakarinig ka. Hello? Di po ba? Buhay ka, nakarinig ka, salamat sa Diyos. May pag-asa pa tayo magsisi at maituwid ang ating mga pagkakamali. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo, may konting ano po ako rito sa inyo, may konting tawag dito like testimony. Meron po akong isang kaibigan, yan, lay minister, nakikinig po yan siguro si Brother June. Ayan. May isang lay minister po kasama ko dyan sa Caloocan. Alam niyo po ba, na magmula nung nakarinig siya sa mga vlog natin, alam niyo po, na-realize niya, sinusulat niya lahat yung mga talata, naging interesado siya. Ano niya, ito totoo po nangyari to, live testimony, sinabi mismo sa akin ni Brad. Alam mo, sabi niya, magmula po nung nakaririnig siya lagi ng mga vlog ni Lord, hindi ko po vlog to, ako po isang lingkod lang niya. Alam niyo, magmula daw narinig niya yan, napag-isip-isip niya, kailangan daw malaman ito ng mga anak niya. Hello, makinig po kayo, napakaganda ng testimony niya. At ang sabi niya, ang ginawa niya, twice a week o 3 times a week po, silang buong pamilya nagba-Bible study na. Hindi ba nakakatuwa yun? Palakpakan natin si Lord. Yes! Binigyan niya ng pagkakataon, yung nga sabi ko, nagbigay siya ng oras dito sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa vlog natin, and dahil dito, ang laki ng nagawa ngayon ng vlog nito ni Lord para sa buong niyang pamilya. Ngayon po talagang tuloy-tuloy ang kanilang Bible study. Napakasarap at ngayon makikita mo dahil sa panuntunan ng Diyos yung mga anak na sumusunod. Tandaan mo, kapatid, priority. Ano ba yung priority mo sa buhay? Tingnan mo yung mga nag-priority ng mga mayayaman ngayon. Nasaan na sila? Hirap na hirap yung mga mayayaman. Lalo nang hirap na hirap mag-adjust. Bakit?
Kasi dating mayaman, ngayon lugmok na. Hirap na hirap po sila tanggapin ang mga karukhaan na yan. Hirap na hirap sila dahil bakit? Malayo sila sa Diyos. Amen ba? Pero tingnan mo yung mga bata, yung mga magulang na maka-Diyos. Yun ang pagkakaiba naglilingkod sa hindi naglilingkod Ito po, makinig po kayo lahat dyan na buong mundo. Mga kapwa ko Pilipino, charismatic, kahit man hindi Katoliko, makinig po kayo. Yun ang pagkakaiba naglilingkod at hindi naglilingkod. Pag naglilingkod ka, tandaan mo, may pera ka man o wala. Kontento ka, masaya ka pa rin nagpupuri sa Diyos. Dahil alam mo, si Yahweh ang ating pastol. Hindi ka magkukulang. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, may natutunan. Ayan, ano pa ba yung ibang mga sin of omission natin? Mga pagkukulang. Kailangan natin malaman to Pag hindi mo ginawa, kapatid mga anak, ulitin ko, mga magulang, pag hindi nyo po ginawa to, nagkakasala kayo, akala nyo lang. Biblical yon. Ano pa ba yung mga sin of omission na hindi natin alam, nagkakasala pala kami? Yan, sa susunod naman na vlog na yan. Amen!